Wow, 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 wow! Grabe, lakas ng ulan, no? Ba't kaya lumakas yung ulan, no? Parang may bagyo yata. Pag mga ganyang malakas yung hangin, tapos umuulan ng malakas na halos walang tigil, mga ilang araw na, tingin ko, bagyo na yan, no? Mga ano kaya, mga anong signal kaya yan kapag mga ganyan? Oh, grabe, lakas ng hangin. Habang umuulan, yung hangin humahagupit sa mga bubong-bubungan. Grabe naman yun. Pero may maganda rin advantage kapag buwabagyo, kapag lumalakas yung ulan ng tulad niyan. Wag lang bahain kapag mga ganyang panahon, masarap yan kapag nasa bahay ka lang tapos ginagawa mo yung mga bagay na gustong gusto mo, di ba? Ayan, nakailata pa ako sa higaan yan. Kanina pa ako medyo nagising kasi ang lakas talaga ng ulan kayo ng umaga pa. Ngunit, ayan, ngayon nakailata pa rin ako sa higaan. Medyo tinatamad bumangon. So parang dati nga ngayon parang medyo inaantok pa ako talaga niyan. Oh, pipikit-pikit pa nga yung mata ko. So gusto ko parang matulog niyan. Oh, ayun yung pusa katabi ko sa higaan, inaantok pa rin, 'di ba? So ako rin inaantok pa rin ako mga time na yan kasi kapag mga gayang panahon talagang masarap din talagang matulog. Yan. Oh, ito naman yung pusa na katabi ko, nag-uunat-unat na. Medyo bumabang-bango na rin. Ay, yun. Tapos biglang humiga ulit. Baka siguro naisip niya na inaantok pa rin siya. Ay, parang medyo nilalamig-lamig pa. Aba, sino bang hindi lalamagan kapag ganyan kalakas yung ulan? Tsaka yung panahon. 'Di ba? Siyempre kahit sino naman lalamigin, 'di ba? Baka magkumot-kumot pa ng ilang dobling kumot 'Di ba? Oo. Sarap ang tulog ng kuting ko. Oo, 'di ba? Okay din naman kapag lumakas ng ganyan yung ulan tapos mga ilang araw. Pero kung 'di ba, pero kung may gagawin ka naman na kailangan ng araw para dun sa mga gagawin mo, siguradong mababad trip ka. 'Di ba? Siguradong may pagpapaliban mo talaga, no? Kasi umuulan Siyempre, kung kailangan ng sinag ng araw para sa ginagawa mo, siyempre, tiyempo mo nang hintay mo nang matapos yung ulan. Paano kung bagyo, mga ilang araw pa yun, 'di ba? Kahit hindi umulan tapos makulimlim din yung langit, ganun din, mag-aantay ka pa rin na mawala yung sama ng panahon, 'di ba? Para suminag yung araw, para magawa mo yung gusto mo na kailangan ng araw para sa gagawin mo, 'di ba? Kung may gagawin ka man na kinakailangan talaga ng sinag ng araw, 'di ba? At speaking of sinag ng araw na kailangan mong gawin at kailangan may sinag ng araw, paniguradong kapag kailangan mo ng sinag ng araw, panigurado meron kang patutuyuin. At naalala ko nga habang ako ay nakahiga, ay naalala ko na meron akong dapat hanapin na sapatos ko na ginagamit ko noon na panglakad-lakad. At yun nga hinanap ko doon sa may bandang nakatambak dito sa amin. At yung sapatos ko ay nakita kong muli, akala ko nawala na yan. So dahil nakatambak doon sa tambakan lang, chinek ko muna baka may mga langit-ngit ng daga, baka nangat-ngat na kasi ng daga, syempre kapag may mga langit-ngit na ng daga, disposable ko na yun, kumbaga dispose ko na yung sapatos ko na iyan dahil hindi ko na rin magagamit, 'di ba? Hindi ko rin magagamit na pang lakad-lakad ko, pang biyahe-biyahe ko, pang hararabas ko, mga ganun. Ayan. Yung swelas-swelas, baka kasi pudpud na. O kaya baka napaglaruan ng ng mga bata dito sa bahay, yung sa anak ko, So baka na ipalo-palo sa kung saan may pako. So ayan.
So chinek ko yung loob, so talagang medyo wala na siyang sapin sa loob. Pero pwede pa namang suotin yan guys kapag may mga ganyan, kung talagang okay pa sa'yo. Pero saan okay pa yan eh. Diba, pangharabas lang naman eh. Diba, ayun medyo loob niya ay medyo dirty na, pero okay lang yan. Susuotin ko pa rin yan. So matibay naman yung sapatos na yan Ayan. Pero huwag lang talagang maghihiwalay yung swelas tsaka yung pinaka balot ng sapatos. Nako, panigurado kapag sa daan nangyari yon, wala akong ibang masusuot kundi magpapa talaga ako. Nako, wag naman sana mangyari. So yun, ayan, kina-check ko ulit yung mga pinakagilid-gilid niya, baka kasi natanggal sa pagkakadikit eh, di ba? May harap na pag nilaba mo, tapos hindi na tanggal dun sa paglalaba mo yung rugby niya o yung pandikit niya, doon pala tanggal sa pagkasuot mo, wag naman sana mangyari yung ganun, Diyos mio. So dahil nasa tambakan siya galing, syempre may mga sapot-sapot yun at na stuck yun doon. So syempre dinapu-dapuan na yan ng mga kung ano-anong mga insekto tulad mga ipis, kung ano naman. At naisipan kong labhan dahil malakas rin ng ulan. Sinabay ko na sa paglakas ng ulan yung laban ko ng sapatos ko para malinis-linis na kahit pa paano, di ba? Ay, tignan mo guys, ang lakas ng ulan, At dahil wala tayong brush, hinahanap ko, So hindi pa kami nakakabili ng brush para dito sa bahay. Minamano-mano ko na lang ng aking kamay ang paglalaba para sa sapatos ko. So hindi naman siya ganun ka sobrang dumi. So parang mancha-mancha lang siya guys. So natatanggal din naman kapag mancha lang, So kapag ganyan, konting kuskus lang yung ginawa ko. Ayan, kamay lang kuskus. So nadadala naman sa pagkuskus ng aking kamay. Ayan. Kaya kinususulan na lang ng kamay, tapos sinabunan. Ayan. So naisip ko sana na ibabad sa may sabon. So ibababad ko siya sa tubig sa may timba. Kaso naisip ko kasi baka naman yung dikit niya, baka mawala yung dikit niya, baka humiwalay doon habang nakababad. So sayang lang. So yun, ayun guys, pati yung loob-looban ng sapatos ko na yan ay sinabunan ko na rin, ay kinuskus ko na rin ng kamay ko. Ayan, so tatanggal-tanggal naman yung mga mancha-mancha niya guys. Pasori ba? Anak magsuntukan, magdamag. Kaya mo. So grabe talaga ng lakas ng ulan na yan guys. So ayun nga, nakapaglaba nga ako ng sapatos. Kahit maglaba ka dyan, kahit dyan ka maglaba mga labahay mo habang malakas yung ulan, malalaba mo lahat kapag gayang kalakas ng ulan guys. Ayan, kapag naghuhugas dapat ng sapatos, dapat yung kahit yung pinaka-loob-looban, yung pinaka-singit-singitan mo, so yung may mga malalalim na kanal-kanal sa sapatos mo, ay dapat sasabunan at kukuskusin maigi. Ayan, tulad ng ginawa ko sa sapatos ko na yun, nung nilaban ko yung mga singit-singit niyan, sa may mga kanal-kanal na malalalim sa sapatos na yan, dapat yung kinukuskus at sinasabon ng maigi at tinihilod-hilod. Kahit kamay lang, okay na. Matatanggal na rin yung mga dumi-dumi at mga mancha-mancha yan. Para pag binanlawan, mabango yung mga singit-singit niyan, tsaka yung mga kanal-kanal niyan na parte ng sapatos na yan, di ba? Kapag inamoy-amoy mo, di ba? Ayun malinis na siya, di ba? Natanggal yung mga mancha-mancha, di ba?
Kahit umuulan, trip kong isampay yan. Kasi hindi naman lagi na ulan eh. So, aaraw at aaraw pa rin guys. So guys, hindi ko pa siya talagang tinapon. So, nilaban ko pa kasi pwede pa naman gamitin guys eh. Tsaka matibay pa naman. So, wala akong nakitang konting sira. So, wala akong dahilan para itapon pa yung sapatos na yan. So, yung mga ganyang sapatos guys ay pwede yan ipang gala kapag gusto mo ng simpleng forma lang. Yung may masuot ka lang ng sapatos, yan pwede yan sa ganun guys. Yung dati nagtatrabaho dati sa isang factory. So guys, ayan yung suot ko guys eh. Ayan, yung mismo sapatos na eh, yun yung nilaban ko. Naalala ko nga eh, kapag nung ako yung nagkatrabaho, nako, gigising ako ng madaling araw para maganda ng mga kakailanganin. Yung mga susuotin, tapos yung mga pagkain na ihahanda, yung mga babaunin, tapos nun sa madaling araw, maliligo kahit ang lamig-lamig. Siyempre kahit malamig, handang tiisin, di ba? Makaligo lamang sa umaga dahil sa maghapong nasa labas eh. Iniwasan siyempre doon na mag-amoy araw habang ikaw ay nagtatrabaho, di ba? Maayos at preskong damit ay isa sa mga kailangan para maging komportable sa trabaho, di ba? Para maging presko rin ang pakiramdam at maging komportable. Tapos nun, pagtapos kong mahihanda yung mga gamitin, ay sunod dun, babiyahin na. Pagtapos nun, syempre, pagtapos ng maghapong trabaho, pagdating ng hapon ay uwian na. Kapag time in na o time out na, kapag nag-break na para sa uwian. Tapos ng uwian, abang ng jeep, so babiyahin na ulit, pauwi naman. Tapos nun, sa pagtapos ng biyahe, pag uwi naman sa bahay, ayun, magpapahinga. Minsan pag uwi sa bahay, minsan pagod, minsan naman sakto lang. Pero okay lang yun, natural lang sa nagtatrabaho yun na medyo napapagod. Pero minsan kapag umuwi sa bahay galing trabaho, minsan walang luto. Pero kapag walang luto sa bahay, eh ako na lang nagluluto ng kakainin ko. Pero minsan kapag tinatamad ako, ay bumibili na lang ako ng lutong ulam sa kalsada para na rin di na magluto ng ulam sa bahay. Diretso kain na lang, di ba? Tapos nun, pagtapos kumain, pahinga konti. Tapos nun, pwede na matulog. Tapos pagising mo bukas, ganun ulit. Lagi-laging ganun. Kapag paulit-ulit nangyayari, kadalasan nakakasawa rin kaya. Pag walang tubig naman sa bahay, eh ako na lang din nag-iigib ng gagamitin ko. Kadalasan may inuutos din sa akin yung magulang ko. Pero syempre kapag nag-utos sila, nahingi ako ng pambahid para sa mga utos nila. Pero ayun, binibigyan naman ako. Tapos tiyaga ako nasunod sa mga utos niya. Malayo man o malapit, kailangan bigyan ako ng aking magulang kapag inutusan niya ako. Tapos nun, ako na bahala bumili kung ano man yung inuutos sa akin base dun sa gusto yung ipabili sa akin. Aba, akala mo lang nakapagod kaya maglakad-lakad tapos maaarawan ka pa. Tapos tatawid ka ng kalsada. Syempre maraming dumadaan na sasakyan dun sa kalsada, no? Mamaya masagasaan pa ako, di ba? Pagtawid pa nga lang sa kalsada, kinakabahan na ako eh. Tapos nun, pagpapawisan ka ba sa daan, habang naglalakad ka, di ba? Imbis na nasa bahay, nagpapahinga eh. Andun, nabili ka. Pag uwi mo sa bahay, tapos nun, pagod ka pa pag uwi mo sa bahay. Kaya dapat may pakonsuelo, di ba? Lalo na kapag pumunta ka ng palengke. Siyempre, kapag usapang ulam, eh sa palengke lang makakabili ng mga ganong-ganong pang-ulam na fresh pa, di ba? Ngunit bago ka makabili sa palengke, eh, minsan talaga sobrang dami ng tao. Oh, hindi maipagsiksikan pa ako ron sa mga tao-tao ron para makabili ng ulam na gustong ipabili sa akin, di ba? Oh,
ababangga-bangga ako sa katawan, mamaya magkaroon pa ako ng pasa eh. 'Di ba? Kakabanggang-bangga sa akin ng mga tao, 'di ba? At di pa 'yon, 'di ba sa palengke madulas, 'di ba? Siyempre laging basa ron. O paano kung madulas ako bigla? Bigla ako napaupo sa sahig at nag-fracture yung buto ko, di paggamot pa, ma-hospital pa, 'di ba? Isipin mo naman yung kalagayan ko kapag inutusan ako, 'di ba? So magiging heavy yung dadaanan ko, 'di ba?